Si Marzano nasa taas ng laro, reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon sigurado't matindi, kayo't love team fans madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay, kahit anong gawin niya sa likod laging Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyo reactor, nag-iisang Marzano TV 2.0. At samahan nyo guys na gumawa ng video reaction syempre dito sa upload ni Vincent Calyada na may pamagat. Meeting tagumpay si Kalingap Edu, usapang kasalan. Ay, malupit to. So tingnan natin guys at gawa natin reaction video at bigyan natin ng opinion. At the same time, bago tayo mag-start, syempre shoutout muna natin lahat na nagmamahal dito syempre sa Team Kalingap. At syempre always remember, one Kalingap, one family. Shoutout po natin ang founder ng Kalingap, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ang co-founder at ina ng Kalingap, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre ang direktor na nagpapaviral syempre dito sa Kalingap, ang nag-iisa Kalingap Ra. Anyway guys, no, at huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe kung bago ka sa aking channel guys. Nako po, hindi ka dito mabibigo. Sure na sure to. Anyway guys, hindi ko na papatagalin at react na natin to. Tara, let's begin. Pakinggan natin. Si Kalingap Edu, ang ating kaibigan. Grabe bro, yung pinunta natin kahapon, napaka-solid. Abang na-scout mo yun mga ganun, ano? Ano yun, refer yun ng ano, nung scout Oo. puntahan. Marami daw din kasi pwedeng matulungan. Kumbaga, talagang deserve talaga yung sa lugar na yun, ano? Sa barangay Salvation. Marami daw ano, mga may hirap na lugar. Saka malayo kasi sa bahay, ano na yun, sa bahay ng, ano, nung dun sa sentro. Kaya hindi masyado napupuntahan ng mga, ano, ng mga, siyempre, ng mga benefits ng mga ano nilang lugar. Kaya sa, ano, kawawa. Kaya sobrang nakakatuwa din dahil may mga sponsor talagang nagpabot ng pagmamahal, ano? Kaya nakakatawa nga din kasi hanggang doon kilala pa rin tayo. Kaya nga, kakatuwa. At saka may ano, may kuryente, ano? Meron. Under the water, ano? Dahil sa bundok. Bundok, tas ano daw, tubig daw, ano? Sa ilalim ng tubig. So, ayan bro, kamusta Kalingap Edu? Okay lang naman. So, ano lang, medyo pagod lang sa mga gawain sa paglingap sa ating channel. Pero tuloy lang. Atin lang na, normal na naman sa atin ganito eh. Kahit nahihirapan patuloy lang kasi kailangan natin magpatuloy para sa mga nangangailangan. Wow. Kumbaga, normal lang mapagod, ano? Oo. Ang pagod kasi nasa Pagod isip tayo, lang. kawawa yung mga nasasakupan natin na sa Tama. ilalim ng mga tinutulungan natin, di ba? Kawawa, kumbaga, wala nang mag-aasikaso, wala nang tutulong, ano? Tsaka pag pinasok mo kasi ang charity vlogging, walang ano dyan yung pagod, normal kasi tao tayo, napapagod tayo, nagugutom, nauuhaw, na pinagpapawisan, pero yung isip natin lalong lumalakas, lalong tumitibay kasi namomotivate tayo. At tama yun kasi nakakaawa din kung titigil sila, paano yung mga tinutulungan nila, no? So, ito, kamusta ang pagbablog mo? Okay naman, sobrang ganda naman ng takbo ng channel ko ngayon. No? Medyo, Nice. balance lang. Balance lang. Balance lang, ano? Nahina, di nalakas. No? Walang at least, panatag ako na medyo tatagal. So maganda sinabi ni Papa It's doon na panatag siya. That's the word na ginamit niya, panatag at tatagal daw. At nakikita ko naman guys, actually okay pa yung video ni ano eh, yung video ni Papa It's no. At siya actually kung ibablog nga niya si Beyonce, although bawal pa no kasi wala pang YouTube si Beyonce, pero feeling ko basta puputok yun sa tingin niyo guys no. Yun ang tingin ko. Pero napakahusay ni Papa It's, lagi siyang pasok sa top 10. Tuloy natin. Yan. Yun. Pero kung mas lalong lumakas ang channel mo, bro, Ay, mas maganda kasi mas na-improve natin yung pagtulong. Pero ngayon po is yung ganito ito lang talaga yung nakakaya natin ngayon nagawin. Simpleng pagtulong pa lang. so ito, bro, anong mga na-experience mo sa bawat vlog mo? Mga na-experience mo ba? Na anong Kapag nagbablog ka? Mga nangyayari, yung kapakiramdam, yung mga ganung bagay. Maraming experience sa mga napupuntahan sa iba't ibang lugar, mga taong
ano mo na Nakasalamuha. iba-ibang ugali, at mga kung paano mo tutulungan yung bawat isa, yung saka sobrang madami kang matututunan bawat mga lugar at tao na na makakasalamu sa bawat pagtulong. Masaya naman. Masaya. Yun. Pinaka-experience po, masaya. Pinaka-importante doon, masaya siya, di ba? Sa ginagawa niya, no? Sa bawat pagtulong, So, ito na. Dadaan ko na. Kasi pag alam nyo guys, kahit mahirap yung ginagawa natin, kahit sa trabaho, di ba? Kahit minsan late na sahod mo. Tapos nakakapagod, pero bakit you keep on going? Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Ano? Kaya tama yung sinabi ni Papa Eds, masaya siya. That's good. Na tayo sa pangkilig moments. Yan naman Yan ang inaabangan ko Mga kilig moments Tingnan natin. Ito yung mga tanungan ng malulupit na bro. Kamusta kayo ni Beyonce bro? Oy! Okay naman, wala namang wala problema. Ano lang. Lagi kami magkaano kasi siya ngayon stop ko ngayon siya sa ating habang bakasyon. Yun. Kaya lagi nating napapansin yung kasama palagi. Oo nga pala, bakasyon. So maraming time si Beyonce with the Papa Eds. Lintik talaga. Hindi natin. Okay naman. Mas lalong namomotivate ka magtulong pagkasama si Beyonce. Mamotivate siyempre tayo. Saka siyempre mas maganda kasi mas marami tayo. Mas masaya, mas marami. Saka, mas maraming katulong, mas hindi ka basta-basta mapapagod. Totoo yan sinasabi ni Papa Eds. Masaya. Masaya pagkasama siya. Masaya naman. Masaya pagkasama siya, lintik Ayos. Ito. Ito man. Oras-oras ba namimiss mo si Beyonce? Ay! Oras-oras? Hindi mo sabi Oras-oras ano? oras-oras kasi may mga oras na kailangan nasa tayo sa mission. Focus minsan. May oras lang na pag mangangamusta pagka tapos ng gawain. So talagang dito nakikita ko kay Papa Eds kasi syempre nga naman, di ba? Pag may nasa mission, dapat dun ka nakapokus. Tama yun kasi dun yung mo di ba? So nandun yung field of work mo So which is normal naman, di ba? Parang sa akin, pag trabaho tayo. Pero syempre namimiss niya. Ang point lang niyan, lagi siya nakapokus pag nag-i-scout. Talagang husband material si Papa Eds, okay sa kanyang pagbablog. Tuloy natin. Kailangan natin tayo Set sa aside mo lang. Set aside yung mga Pag ganun ng oras na mabibisita may oras pa. Kung tayo, mabigyan tayo ng time. Kumbaga ang gusto mong lahat ng parang kung sa trabaho. Pag sa lab. Mahirap kasi pagka dala-dalawang isip mo makakapagod. Ayan. Basta ang sa lab. Gwapo. Pati ako nag-interview nawawala. Ikaw, Vincent Calyada. Gwapo. Nabigat niyang gwapo Ang pogi kasi ni Papa Eds Kaya si Vincent Calyada napasalitang gwapo Tingnan nyo guys yun. Nagkamali Pati ako nag-interview. Ulitin natin. Bigyan tayo ng time. Kumbaga ang gusto mong lahat ng parang kung sa trabaho. Pag sa lab. Mahirap kasi pagka dala-dalawang isip mo makakapagod. Ayan. Basta ang sa lab. Gwapo. Gwapo. So bro, Vincent Calyada, gwapong-gwapo kay Papa Eds Talaga naman gwapo naman si Papa Eds guys Pati ako nag-interview nawawala. Pag sa trabaho. Focus. Focus lang. Ayun lang po hindi Papa Eds focus. Pero focus ka lang sa lab mo. Para mas maging mas productive ka. Yes, oo. Kung ano-anong ginagawa. Tama yun. Focus ka lang kay Beyonce. Focus lang. Ito. Ito na yung pinakamatinding katanungan bro. Medyo malupit ng katanungan to. Pero sana masagot mo ng matindi din. Kasi marami nag-aabang dito Kapag nakatapos na si Beyonce ng pag-aaral at may maayos na trabaho, kailan mo balak mag-propose? Anong Talagang lupit ng tanong buwan propose lang muna bro.
bagay. Ano? Um, Depende yan kung ano siya. Kung matatag pa rin ang samahan. Kung nandiyan pa rin sa Kalingap, mamaya wala na siya dito, mahirap yun. Mahirap yun. Dapat. Kasi ang trabaho niya pag malayo. Yung kunyari, di ba, tapos na siya ng pag-aaral, may magandang trabaho na. Parang settled na. Yung pwede na kasaway. Okay na eh. Okay na. Kasi pag andito ka sa sa Kalingap, malakas naman dito eh. Oo nga. Natutusin, okay na. Hindi parang gusto mo nang propose. Pag ready na. Maganda sagot dito ni ni Papa Eds. Ibig sabihin magpo-propose siya pag ready na. So, syempre nag-aaral pa si Beyonce pero yung usapang propose, gagawin niya. So, ito yung nagpapakita na talagang seryoso siya kay Beyonce. Nakuha niyo ba yung guys? Ibig sabihin, talagang may plano siya mag-propose kay Beyonce pero hindi pa ngayon. Kapag ready na, pa sabihin, sabi sana hindi pa siya, ready siya. Kaya nga lang, ready na yung edad, ready na yung, okay na siya sa pag-aaral. Kumbaga, pag nandun na talaga sa point na magtatrabaho na sila, may trabaho ni si Beyonce, okay na lahat, dun, ready na. Kasalan, no? Di ba? Kaya ang usapan dito, kasalan proposal Hindi mausapan magjowa to, di ba? Kasi sila na nga. Nga pala, bawal pa pala. Mga bingi pala tayo. Abangan natin sa birthday ni Beyonce. Yung official announcement. Tuloy natin! Mahirap magpara salita. Kinikilig si si Vincent Calyada So, tama naman si Papa is mayroon naman kasi magsalita o manguna ka, di ba? Let's pray, guys. Mahirap magpara salita. Oo. Mahirap para salita ng tapos. Oo. Mahirap magsalita ng tapos kasi tsaka you didn't even know kung mangyari o hindi. So para sa atin mahirap, tama si Papa is mahirap magsalita basta tayo we're just hoping and we're just praying na mangyari 'yon, di ba agree ba kayo doon? Please comment down below. Kung agree kayo, nintek mga baliw. Shout out. Paki-share na po hindi mag-share bala kayo magsasara ang tutut. Tuloy natin. Pero Ready na. pero ready ka na. Binaayos ko pa ang mga buhay ta dito. Marami pa akong kailangan, gusto ko maging stable. Ngayon medyo di ko paramdam masyado. Oo, kinikita pero mas gusto ko yung masasabi ko na kahit magpahinga ako ng isang buwan, okay lang. Siguro mangyayari yan, Papa, is kung I think ipasok mo business. Meron ka pang other form of income, I think pasukin mo business, mas maganda rin yun. Or other means of, yung na mag-generate ng kita. Ganun, para at least pag nagpamilya ka, walang hirap. Oo, tama naman. Hindi masyado mahirapan. Para lang, palaging okay lang. Dapat may mga ka. Tama naman yun. Agree ako dun. Sa'yo, parang ready ka na mag-propose. Depende. Dito, mahirap madaling ito Pero bro, nakikita ko na bro sa sa mga mata mo. Kahit di mo sabihin bro, matik yan. Parang ready ka na mag-propose. Propose? Ang bilis na ng proposal mo yan. Siyempre, di na pinapatagal yan bro. Gusto kay Vincent Calyada Di na pinapatagal yan, bro. Tama ka naman. Lintik to si talaga si Vincent Calyada. Gustong-gusto talaga si Beyonce saka si Papa Eds, Okay. Propose? Ang bilis na ng proposal mo yan. Siyempre, di na pinapatagal yan bro. Naman, oo. Tagal na din yung samahan, yung pag-iibigan. Di na pinapatagal. Alright. Pero yan ito po mga kalinga pag nakatapos lang si pagtapos na mag-aaral, magandang trabaho doon, na pinakamagandang proposal Talaga, pero at least malinaw rito, alam mo, nagustuhan ko dito, Vincent Calyada, mga baliw, mga Team Edsy, at alam nyo guys, talagang may plano si Papa Eds. Kasi guys, sa good news, meron siyang plano after ng makapagtapos si Beyonce. Diba? At least ready siya at the same time. Meron siyang plano. Mahirap yung wala kang plano.
Parang lulusob ka sa gera, wala ka mang plano, naku, patay ka dun agad. Pag lusob mo pala, patay. Kaya mahirap magsalita, guys, 'di ba? Dapat everything, no, you should have a plan, no? At kahit anumang kahit anumang larangan, lagi tayo may plano sa buhay, 'di ba, no? Patuloy natin. Parang maganda na yung settled na ba? Parang guys, yung gusto mong settled na, yung parang okay na lahat. Doon na, yung wala nang ibang iisipin, no? So, ito. Katanungan ulit. Saan mo balak magpakasal? Simbahan, beach wedding. Yung mga pinapangarap mo sa inyo ni Bianz. Gusto ko malaman, Pero bagay sa kanina yung beach wedding. Naalala nyo ba yung sumayaw sila sa sa Cebu ba yun? Ay, sa Palawan, di ba, no? Palawan ba yung sumayaw sila doon? Yung gusto kong wedding, Nasa beach sila. Tuloy natin. Okay. Oh, kahit ano pa, ano yung mga gusto? Lang siguro. Ha? Simbahan. Kahit simbahan lang. Simbahan. Simple lang. Simple Hindi mo lang. kailangan sobrang bongga. Wow. Tipid tayo So, kumbaga yung magiging yung gagastusin, i-business na lang o anong Hindi mo pwedeng one time, big time ng mentality mo. Tapos pagkatapos ng kasal, pulubi ka na. Tama yun. Tama si Papa Eds. One time, big time, tapos kinabukasan, lugi, ka na. Wala ka na, lugi ka na. 'Di ba? Paano kakainin nyo araw-araw? Tama si Papa Eds. So, tama. Ako agree ako doon kay Papa Eds na hindi siya pabigla-bigla at makikita mo sa kanya kung gaano siya katalino and smart, Big time ng Katalino tsaka smart, isa lang pala yun. Pero gaano siya ka-desidido, kung gaano siya ka-focus at nagpaplano. Tama ba? Hindi mo pwedeng one time, big time ng One time, big time, Tapos pagkatapos ng kasal, pulubi ka na. Yeah. Mahirap yun. Parang ngayon yung kay Chinkitan, ha? Kay Chinkitan, binabasa mo yan? Medyo. Nagbabasa pala ng Chinkitan si Papa Eds. Galing. So, eto na lang, bro. Kapag kinasal na kayo ni Beyonce, saan nyo gusto manirahan? Hindi ko alam. Kahit saan, basta kung mangyari, edi kahit sa basta kaya basta masaya, basta matahimik, yun lang. Gusto nyo doon sa may peace of mind, Oo. Sa lahat ng bagay, guys, ang pipiliin natin, peace of mind. Kaya saan, guys? Iba pa rin yung meron kang peace of mind. So, ang ganda na sinabi ni Papa Eds, Walang ibang iniisip. Yun lang, hindi mo na kailangan masyadong mahirap. Oo, tama na. I-maintain. Gusto mo lang. Mahirap i-maintain ang sobrang marangyang buhay. Oo. Narinig nyo, guys? Mahirap i-maintain ang may marangyang buhay. Not unless kung talagang super billionaire ka, may milyonaryo ka talaga, may iba ang source. Totoo naman si Papa Eds. Hindi siya nagpapaka-impoko rito, nagiging totoo lang siya. At totoo naman kasi mahirap. Siyempre, kailangan mo at alam nyo, guys, sa boxing, Sa boxing, hindi ka naman ilalaban yan ng kunwari. Junior weight ka lang, lalaban ka sa heavyweight, pakta yung lightweight. Talo yun. So, ano ibig kong sabihin? Tignan mo kung ano yung strength mo, Bilang tao, ano ba yung strength mo? Yung kakayanan mo bang kumita ng ganito? Kung malakas kang kumita, mabubuhay ka ba ng marangya? Siyempre, hindi. Siguro kung talagang sobrang mayaman ka, kahit gumastos ka ng 100,000, okay lang kasi mura lang sa'yo yun. Kasi nga milyonaryo ka mura lang yun Pero siyempre, kung ikaw ay nasa average na average ka lang, kumikita ka lang ng ganito, syempre, tas alam mo naman sa sarili mo, hindi ka naman sobrang yaman. Tama si Papa Eds, mahirap mabuhay na marangya. Kaya sabi ko nga sa inyo, guys, hindi naman tayo nagja-judge, pero hindi naman masama mabuhay na marangya, lalo na kung may pera ka talaga. Kumbaga, kada araw kumikita ka ng 100,000, okay lang. Kasi sahod mo yun, barya na lang sa'yo, kung bilyonaryo ka, di ba, Pero syempre, kung sa tulad natin, na average lang ang kinikita, huwag tayo mabuhay na marangya. Tama si Papa Eds doon. Tignan mo din yung sahod mo, hindi yung one day millionaire. Lintek! Tama ako, may tama ako. Di ba Tuloy natin. Gusto nila mid lang, nasa middle. Wow.
Kahit magtatanim nga lang, okay, basta napapakain mo, basta may pambayad ka, kuryente, ilaw, tubig, may bahay ka, okay na, napapaaral mo anak mo, okay na. Grabe, ano, ganda. Alam niyo guys, pakikinggan mo si Papa S, kala mo simple, pero napaka-meaningful na sinasabi niya. Tsaka real talk. Ito yung mga lalaking, responsible sa buhay, hindi yung, yung bira ng bira. May kilala akong ganyan, talagang bira ng bira. Yun, naanakan niya. Yung pala, di kaya bumuhay ng bata. Kayang gumawa ng bata, pero mahirap, hindi pala kayang bumuhay. Paano, sarili nga niya, hindi niya mabili ng brief. Nang buntis pa. Kahit sa ulo, no? Tapos po nung nagkaroon ng asawa, pa sa magulang. Naku po. Hindi naman po masama yan. Kaya lang, syempre, kung maaari lang naman, kung ako tatanungin nyo, mayroon na kung kailan nag-asawa ka, matanda na yung nanay mo, magulang mo, nasa nanay ka mo pa rin, nakatira. Lahat inaasa mo, tamad ka pa. Panay ML ka pa. Ang dami mo pang anak. Inasa mo talaga sa lahat sa magulang mo. Ilang pangad guys, ano? Okay, minsan okay lang naman yun eh. Kunwari kami may mga instance kasi may mga kilala kami kahit naman kami noon, no, na may chance na titira kayo sa pamilya, sa nanay mo, sa tatay mo kasi syempre nag-uumpisa pala kayo mag-asawa. Okay lang yun. Wala problema lalo kung maliit lang talaga sahod mo. Pero in time, along the way, dapat pilitin mo na makapagsulo kayo ng asawa mo. Hindi yung ang tagal-tagal na nakaasandal ka lagi sa nanay mo, sa tatay mo, mahirap yung guys. Try mo magsulog, gano'n. Kaya minsan may mga magbiyanan, mag-asawa, nag-aaway eh. Hindi magkasundo eh. Nangyayari yan, no? So kung meron man, talaga mabait na yung biyanan. Kasi may mga mababait na biyanan eh. Sabi siya, sige na, huwag ka na mag-alala, okay lang, dito lang kayo sa bahay kaysa gumastos kayo. So sa akin okay lang yun. As long as maganda yung samahan. Pero pag hindi maganda, naku, mas maganda magsulo ka na lang. Kung hindi pa pakikialaman galaw mo. Di ba ano? May ganun may biyanan masyadong binabantayan eh. Konting galaw mo, naku. Kaya totoo yung sinasabi ni Papa Eds, lahat dapat idaan sa plano. Ito yung real talk guys. Marami ka matutunan kay Papa Eds, ano? Tuloy natin. Kung mangyari, di kahit sa basta payapa, payapa, oo. Basta masaya, matahimik. Oo. Sa masaya. Basta sa may peace of mind, ano? Yung talagang walang ibang iniisip. Yun lang, hindi naman kailangan masyadong mahirap pag, i-maintain. Ang ganun. Oo, yun. Mahirap i-maintain ang sobrang marangyang buhay. Marangya, oo. Basta nasa mid lang, nasa middle. Wow. Kahit magtatanim nga lang, okay, basta napapakain mo, basta may pambayad ka, kuryente, ilaw, Grabe, simple lang, oh. tubig, may bahay ka, okay Okay, ano? na, napapaaral mo anak mo, okay na. Okay. Oo, di ba? Basta napapakain mo, napapaaral mo anak mo, okay na. Kita mo guys ha, from si Papa S ang may sabi niya na, syempre isa si Papa S, tandaan nyo guys, isa si Papa S sa mga successful na vlogger dito sa Kalingap. Pero kung magsalita siya, napakasimple. Di ba nakakabilib, ano? Di mo akalain guys, kumikita rin naman kahit papaano si Papa S. Pero kung magsalita siya, gusto niya pa rin simple. Di ba? Kahit makakain ka lang, kung mag-aaral sila maging asawa, okay rin nakakain sila, mapag-aaral nila yung anak nila, which is good para sa akin. Kung parang sinasabi niya dito, mabutay ng simple at merong kapayapaan sa puso at isip. Yung peace of mind, ika nga. Tuloy natin. Ito naman bro. Ilan ang gusto ito kapag kasal na ito ha, para ilan ang gusto mo maging anak nyo ni Beyonce pag dumating yung panahon. Pag Lente ka! Pambira ka, Vincent Caliana, mo matindi yan ah. Pero syempre, bago natin sundin yan guys, in-encourage ko po kayo guys na magpa-members sa aking YouTube channel. Meron tayong special, meron tayong gold and platinum. I-click nyo pa yung join button. At the same time, kung gusto nyo magbigay ng appreciation, pwede kayo magbigay ng thanks. Any amount will do and just click buy and send. Yun lang po at tanak ng pate. Natuloy na natin to guys. Ilan ba gustong anak ni Papa Eds? Pakinggan natin. Pating yung panahon ha.
Oh. Pero kaya ako gusto ko mag-anak, mga dalawa lang. Ayaw ko lang sobra. Ah, Tatlo lang. dalawa, tatlo. That's good. Dalawa, tatlo, pwede na yan. Tama yun para sa akin. Kasi lalo sa edad ni Papa S. Kung gagawin niyang 10, naku, ilang taon na siya, no? Yung isa nga lang anak, hirap mag-alaga. Kaya ako medyo nalitin ako magkaanak. Kaya medyo maliit pa yung anak ko. Tulad ng ibang mga kakilala ko, mga barkada ko, yung maaga sila nag-anak. Akala mo tropa lang nila. Tapos medyo kahit papaano, hindi sila hirap. Ngayon, habang tumatagal, nagmamahal ang eskwelahan. Mga tuition fee. Mag-aanak ka pa ng marami. Naku, sakit sa ulo noon. Di ba guys, no? Kasi aasa mo sa nanay mo. Kapal na mukha mo. Pag nag-asawa ka, dapat matuto ka sa buhay mo. Gaya mo si Papa Eds. Masipag, pogi, mapagmahal. Ganon. Kaya nga minahal siya ni Beyonce, di ba guys? Agree ba kayo doon? Please comment down below. Pakishare na rin po ito. Di ba mga baliw, no? Baliw tayo, di ba? Pero nag-iisip tayo. Parang si Papa S, di ba? Matalino. Mahusay siya talaga siya, guys. Tuloy natin. Dalawa, tatlo. Balance lang. Same Balance. Parang Dan! Dan. Same sila ni Papa Dan. Balance lang. Papa Dan! So yan. Alright. Yun pala gusto mo, dalawa, tatlo. Pero eto bro, pag napanood dito ni Beyonce, ano masasabi mo bro? Kasi usapang kasalan to. Masasabi niya, pailing ito. Sabi ni Beyonce, maghintay ka lang, habi. Patapusin mo on ng pag-aaral. Di ba, no? Magugulat yun. Magugulat. Pero ano kaya yung maging resulta ng yun, parang reaction about sa usapan? Hindi. Ang sasabihin nun, gusto niya muna, maging stable siya. Yun na nga. Yun na yung gaya yung sinasabi ko na kapag stable na siya, parang okay na lahat. Laging ganun. So, ayan bro, ano masasabi mo bro sa mga sumusuporta sa EDSI? Siyempre, thank you so much sa lahat ng hanggang ngayon po patuloy ang mainit na pagtangkilik na sa tambalan namin. Thank you so much. At hanggang dulo po, kung kahit saan tayo matungo, huwag po kayo magsasawa. Kalingap tayo. Kahit hindi pa EDSI, kahit Danjo, support tayo sa lahat. Dapat at One Kalingap and Family baga po. Galing ni Papa Eds talaga. Saludo kasi Papa Eds, pambihira ka. Dapat ganun Meron kasi mga totoo lang may mga panatiko ayaw sumuporta sa iba. Mabuti pa si Papa Eds. Malawa ang unawa. Yung iba talagang ayaw. Mga kalingap pa talaga ayaw. Mga anti-kalingap. Ang totoong kalingap guys, sinusuportahan lahat. Yun ang tama. At tama si Papa Eds doon. Kahit anong love team, suportahan natin. Kasi one kalingap, one family, diba? Yan ang solid EDSI. Ulitin natin. Huwag po kayo magsasawa. Kalingap tayo. Kahit hindi pa EDSI, kahit support tayo sa lahat. At one Kalingap and Family baga po. Tama! Gulo yun. Yun, grabe bro. So ayan bro, solid, napaka-solid mo. Thank you. Yan. God bless bro, God bless. God bless. Grabe talaga to. Kahit si Vincent Calyada, nabigla Napasabi ng pogi kay Papa Eds Pambira, lintik alright. Anyway guys, sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy ba kayo? Kung nag-enjoy kayo, please comment down below ang masabi nyo guys sa napakagandang interview with Papa S ng poging-pogi. Grabe At talagang napakahusay sumagot. At alam mo, talagang mahal niya si Beyonce. Alam nyo guys, kapag ang isang lalaki, meron siyang plano sa buhay niya. At meron siyang plano sa taong mamahalin niya. Ito yung mga taong masasabi mong napaka-genuine ng ugali. Beri mo, napaka-humble nga niya. Actually, si Papa Eds, hindi lang simpleng vlogger yan. Pero kita mo naman, ang hangad niya lang, malaga, kumakain lang sila. If ever maging mag-asawa sila ni Beyonce,
kumakain lang sila, mapag-aral nila anak nila, ayaw niya mabuhay na marangya. So nakakatuwa lang na marinig to sa isang katulad ni Papa S na charity vlogger. At talagang hinanghan ko tong taong to guys. Napakabait na ito. At napaka-pogi pa, no? At that's why, no? Talagang sabi nga ni Beyonce, no? Si Papa Edge yung nagmahal sa kanya ng ganon. Kumbaga first boyfriend, di ba? Anyway guys, hindi ko na po kayo papatagalin at huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe at the same time. Paki-share na din po at the same time po. No, huwag nyo lagi kayong sumupport sa mga upload ko at live ko. And always tama si Papa Edge. Supportahan po natin lahat. Huwag po tayo maging anti-kalingap. Ang EDSI po, baliw tayo pero we're very supportive sa lahat ng mga minamahal ni Papa Eds, minamahal nila Kalingap Rob, Kuya Bal at Ate Edna. At magandang araw sa inyo lahat guys, and this Merzano again, and to God be the glory guys. Bye-bye. Alright.